Hello, kumusta at welcome back mga idol, and it's nice to be back. Ngayon nga ay gagawa tayo ng panibagong review patungkol sa Dragon Ball Super, kung saan ito yung naging karugtong ng huling episode at finale ng anime. Kaya wag na nating patagalin pa, let's go! Sa pinakahuling episode ng anime ng Dragon Ball Super ay naging matagumpay ang Universe 7 na pinangungunahan nila Goku, Frieza at Android 17 para ipanalo ang Tournament of Power, kung saan sa pinakapinale ay huli nilang nakalaban ang Universe 11 at ang mandirigma nito na may malahalimaw na lakas na si Jiren. Dahil nga sa pinagsamang pwersa nila Goku at Frieza, sa huli nilang pag-atake kay Jiren ay magkakasama silang tatlo na na-take out sa labas ng ring at ang natira sa loob ng arena ay walang iba kundi si Android 17. Dahil dito ay itinanghal na panalo ang Universe 7. Habang si Android 17 naman ang nagantimpalaan na humiling ng kahit na anong gusto niya gamit ang Super Dragon Ball. So kung nasubaybayan nyo nga ang anime ng Dragon Ball Super, ay na-explain naman kung ano nga ba ang kayang gawin ng Super Dragon Ball. Sinasabing kayang i-grant ng Super Dragon Ball o ni Super Shenron ang kahit na anumang hiling, subalit isang kahilingan lang ang maaari niyang tuparin. So hiniling ni Android 17 na ibalik ang lahat ng universe na winasak ni Grand Zeno, na agad namang grinant ni Super Shenron. Sa pagtatapos ng Tournament of Power na nagpasya sa mga naging kapalaran ng bawat universe, sina Goku kasama ng iba ay nagbalik muli sa kanilang normal na buhay. Maging si Frieza ay ginantimpalaan ni Beerus na mabuhay gamit ang kapangyarihan ni Whis. Sa pagdaan ng ilang mga araw ay nagbalik training ulit sina Goku at Vegeta dito sa isang time chamber na ginawa ni Bulma para kay Vegeta. Habang nagsasanay, ay tinanong ni Vegeta si Goku kung ano na nga ba ang nangyari sa progreso ng Ultra Instinct. Sinabi nga ni Goku na pagkatapos ng Tournament of Power ay hindi niya pa nga namamaster ang teknik na to. Biglang tumawag si Bulma sa dalawa at sinabi nitong may kakaibang nangyayari sa Hercules Place kung saan ito nga yung lugar kung nasaan sina Master Pogi at Majin Buu. Medyo naguguluhan pa nga si Bulma dahil ang nasagap niyang balita parang kinikidnap nga daw etong si Buu ng kung sino, na ipinagtaka naman nila Goku at Vegeta dahil alam nila kung gaano kalakas si Buu. Dali-daling pinuntahan ni Goku ang nasabing lugar. Sa kabilang dako sa Hercules House ay makikita ang walang malay na si Buu na isinasakay sa isang spaceship. Sinubukan pang pigilan ni Master Pogi ang isang nilalang na to gamit ang baril. Ngunit walang kahirap-hirap itong winasak ng lalaki gamit ang kanyang stun gun. Bigla namang dumating si Goku na sinundan pa ni Vegeta, kung kaya't nagulat nga dito ang estranghero na to. Naitanong ni Goku kung ano nga ba daw ang pakay nila kay Buu. Sa pagsugod ni Goku para iligtas si Buu, ay walang kahirap-hirap itong pinabagsak ang mga kasamahan ng dayuhan gamit ang kanyang bilis. Ngunit sa hindi inaasahan ay mas mabilis pa pala kay Goku ang dayuhan. Gamit ang kanyang stun gun ay mabilis niyang natalo si Goku at nakatulog ito. Nagulat pa nga sina Master Pogi at Vegeta, ngunit di pa man nakakapag-react si Vegeta sa nangyari kay Goku ay hindi niya namalayan ang pagsulpot ng dayuhan sa kanyang likuran, kaya naman napabagsak din si Vegeta at nakatulog. Agad na dinala si Buu at maging sina Goku at Vegeta ay isinama din ng mga dayuhan at isinakay sa kanilang spaceship. Nang magkamalay sina Goku at Vegeta sa loob ng spaceship ay bumungad sa kanila etong si Jaco. Nagtaka pa nga si Jaco kung bakit nga daw pati sila ay isinama, gayong si Majin Buu nga lang daw ang kanilang tunay na pakay. Sinabi din ni Jaco na nandito nga daw sila sa headquarters ng Super Elite Organization ng Galactic Patrol. Dumating ang dalawang lalaki at humingi ng paumanhin ng isa dahil sa naging mapangahas niyang pag-atake kila Goku at Vegeta. Nagawa niya nga lang daw yon dahil sa alam niyang hindi makikinig sa kanya ang dalawa sa magiging paliwanag niya. Dito nga ipinakilala ang lalaki na to bilang isang number 1 agent ng Galactic Patrol na si Meros, kung saan ay minamaniobra nito ang 104 sectors. Sinabi naman ni Jaco na mas marami nga lang daw ito ng kaunti kumpara sa minamanage niyang sectors, kung kaya't naitanong ni Goku kung ilang sector ang minamanage ni Jaco. Sumagot naman si Jaco at sinabi niyang 3 sector nga daw. Natanong naman ni Vegeta kung ano nga ba ang pakay nila kay Majin Buu. Ipinaliwanag naman ni Meros na dahil sa kanilang kapabayaan ay nakatakas ang isang mapanganib na bilanggo mula sa kanilang kulungan. At para madakip ulit ito, ay kinakailangan nila ang tulong mula sa isang individual, na ang tinutukoy nga dito ni Meros ay walang iba kundi ang Grand Supreme Kai na si Great Lord of Lords, na siya namang hinigop ni Majin Buu. Sa patuloy na pagpapaliwanag ni Meros kung paanong pinigilan ng Grand Supreme Kai si Moro 10 million years na ang nakakaraan,
ay ipinakita nga sa mga panel na to ang naging laban ng dalawa. Nagpaulan si Moro ng mga kometa gamit ang kanyang mahika at isa nga dito ang direktang bumagsak kay Grand Supreme Kai. Nagawa niya naman itong pigilan kung kaya't muling gumamit ng mahika si Moro at inabsorb niya ang lahat ng enerhiya ng isang planetang malapit sa kanya. Dahil dito ay mas lalo pang lumakas si Moro kung kaya't wala nang naging ibang choice si Great Lord of Lords kundi gamitin ang kanyang God power upang selyuhan ang napakalakas na kapangyarihan ni Moro. Naitanong ng South Supreme Kai na kung talaga nga bang nag-i-exist ang ganitong klase ng kapangyarihan. Sinabi naman ni Great Lord of Lords na sobrang delikado nga daw kung ituturo sa iba ang teknik na to na siyang sarili niyang ginawa dahil may pakiramdam siya na balang araw ay gagamitin niya ito. Dito ay sinimulan ng Great Supreme Kai ang ataking tinutukoy niya at rekta niyang tinamaan si Moro. Sa atake na yun ay halos nagamit ng Great Supreme Kai ang lahat ng kanyang godly power para selyuhan niya ang kapangyarihan ni Moro. Sa mga pangyayari na to ay naikulong si Moro sa Galactic Prison at sinintensyahan ng kamatayan. Bagamat wala ng kapangyarihan si Moro ay may nagagawa pa rin ito para lumaban kaya naman walang sino man ang may kakayanan na patayin siya. Sa halip nga ay hinatulan na lang nila ito ng panghabang buhay na pagkakabilanggo. Duda pa nga ni Meros na dahil sa sobrang tagal na panahon na ang lumipas ay unti-unting nagbalik ang kapangyarihan nito kaya naman kinakailangan nila ang kapangyarihan ng Grand Supreme Kai upang mahuli ulit ang kriminal na si Moro, na ayon pa nga sa dalawang galactic police na to, ay winasak lang naman nito ang buong Iraqi star system at ang pagkawasak din ng 320 na planeta. Matapos marinig ang kwento ni Meros, ay naitanong naman ni Vegeta kung ano nga ba ang kinalaman ni Majin Buu. Ipinaliwanag naman ni Meros na ang Majin Buu na umabsorb sa Grand Supreme Kai ay walang iba kundi ang Kid Buu na nakalaban nila Goku sa Earth. After nga nitong maabsorb ang Grand Supreme Kai, ay nagbago ito ng anyo na siyang naging isang matabang Majin Buu. At dahil dito ay kinakailangan nilang ma-extract ang kapangyarihan ng Grand Supreme Kai na nasa katawan ng matabang Majin Buu. Sinabi ni Vegeta na dahil sa malalim ang pagkakatulog ni Buu ay marahil ilang araw pa ang lilipas bago ito muling magising. Sinubukan pa nga itong gisingin ng isa sa mga galactic police, subalit ibinalibag lang ito ni Majin Buu habang natutulog. Kinakitaan naman ni Meros na isang problema nga kung aantayin nila ang paggising ni Majin Buu. At sa mga oras ding ito ay hindi pa rin nila alam ang lokasyon kung nasaan nga ba si Moro, kung kaya't hindi rin sila gumagawa ng anumang hakbang. Dito ay nag-alok si Goku na tutulong sila ni Vegeta para hulihin si Moro, na siya namang walang nagawa si Vegeta kundi ang sumang-ayon. Sa gitna ng pag-uusap nila Goku at Meros ay pinakaramdaman ni Vegeta ang ki ni Meros na siya namang hindi niya nararamdaman. Subalit dahil nga sa ginawa nito sa kanilang dalawa ni Goku ay alam niyang hindi basta-basta ang skills ni Meros sa pakikipaglaban base nga sa kanyang mga nakita. Pinaunlakan ni Meros sila Vegeta at Goku sa isang induction ceremony para ma-meet ang Galactic King. Sinabi naman ni Jaco na naroon nga daw ang Galactic King nung time na nilabanan nila Goku ang Universe 6 ni Champa. Dito ay opisyal na ngang inappoint sila Goku at Vegeta upang maging special member ng Galactic Patrol, na kung saan ang kanilang panunungkulan ay mananatili hanggang sa mahuling muli si Moro. Subalit maaari silang tanggalin sa katungkulan kung sakaling inabuso nila ang authority na ibinigay sa kanila bilang espesyal na miyembro ng Galactic Patrol. Para maging ganap na miyembro ay kinakailangan din nilang dalhin ang simbolo ng Galactic Organization, kung kaya't nilagyan ng logo ang kani-kanilang mga damit. Pagkatapos ng seremonya ay biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng alarm system at sinabi kay Meros ng isang galactic police na sumalakay ulit para magnakaw ang Macareni siblings. Dahil dito ay sinabi ni Vegeta na sasama siya kay Meros upang makita nito ang kanyang tunay na kakayanan. At syempre hindi rin naman nagpahuli si Goku. Sa pagdating nila sa planetang Jung ay naaktuhan nila ang eksenang nagaganap sa pagnanakaw ng Macareni siblings sa Blue Aurum na siyang ginagamit bilang fuel source ng iba't ibang klase ng mga makina. Dahil sa dami ng Blue Aurum na daladala ng magkakapatid, ay maaari silang makabuo ng isang bomba na kayang wasakin ng isang planeta. Agad na bumaba si Meros para harapin ang mga kawatan, at mula sa likod ay palihim siyang binaril ni Pasta, ang isa sa magkakapatid na Macareni. Walang kahirap-hirap naman na nailagan ni Meros ang pagbaril na yon sa kanya. Sinubukan din niyang pakiusapan na sumuko ang mga ito, subalit nilinlang lang siya ni Pasta. Sa paghagis nito ng baril na hawak niya sa pagitan ng mga bagon ay bigla itong sumabog, na dahilan ng paghiwalay at pagkakahati ng tren sa dalawa.
Pagkatapos ay sinabihan ni Pasta ang kapatid niyang si Penny na ibahin ang truck ng Riles na kung nasaan si Meros. Makikita nga ang paghiwalay ng nahating bagon papunta sa kabilang direksyon at pinasabog din ni Pasta ang Riles kung saan dadaan ang bagon ng tren na sakay si Meros. Gamit ang mga jetpack na naka-install sa galactic suits ni Meros, ay agad niyang pinigilan sa pagkakahulog ang bagon ng tren at pagkatapos ay tinawagan niya si Jaco upang ipaubaya sa kanya ang Blue Aurum. Sa isang iglap ay napansin ni Vegeta ang biglang pagkawala ni Meros mula sa kinatatayuan nito at napansin na lang nila ito na nasa kabilang bahagi na ito ng tunnel kung saan lalabas ang naputol na bahagi ng tren na kinaroroonan ng Macareni siblings. Sa pangalawang pagkakataon ay naisahan ulit si Meros ng magkakapatid dahil ang tanging hostage na lang na mga driver ng tren ang nasa mismong bagon. Sinabi ng mga ito na nakatakas na ang magkakapatid gamit ang spaceship. Makikita dito ang papalayong spaceship na daladala ang nanakaw na Blue Aurum. Subalit bigla namang sumulpot si Goku para pigilan ang mga ito. Sumigaw nga si Goku at sinabi niya kay Meros na nahuli niya na nga daw ang mga magnanakaw. Sa kabilang banda, sinabi naman ni Meros na na-appreciate niya nga daw yung ginawang pagtulong ni Goku. Habang napansin naman ni Vegeta na hawak-hawak ni Meros ang parte ng spaceship na sinasakyan mismo ng Macareni siblings. Dito ay napaisip si Vegeta kung papaano nga ba ito nagawa ni Meros. Ngayong hindi niya naman nakita kung papaano nasabotahin ni Meros ang spaceship ng mga magnanakaw. Sa panel na to ay nahuli at naikulong na ng mga Galactic Police ang tatlo. Kinumpronta naman ni Vegeta si Meros na sinabi pa nito na itinatago nga daw nito ang tunay nitong kapangyarihan. Sumagot naman si Meros at sinabi niyang hindi niya nga daw ito itinatago. Sinabi pa ni Vegeta na siguro ay kaya nga daw hulihin ng mag-isa ni Meros si Moro at ang isinagot naman ni Meros na hindi niya nga daw kayang gawin yon. Maaaring siya ang number 1 agent ng Galactic Patrol. Subalit nasa kakaibang level nga daw ang lakas at kapangyarihan ni Moro. Dahil ang kapangyarihan nga daw ni Moro ay walang limitasyon. Nagulat naman si Goku sa narinig mula kay Meros na ang ibig ba daw sabihin ay walang katapusan ang pagtaas ng kapangyarihan at paglakas sa sinasabi nilang si Moro. Sumagot naman si Meros na oo, na kapag hindi nga daw nila mahuli si Moro sa lalong madaling panahon, ay maaaring magiging masama ang sitwasyon para sa kanila. Sa kabilang dako, ay bigla silang nakatanggap ng balita mula sa kabilang squad ng mga Galactic Patrol sa kung nasaan nga ba ang kasalukuyang lokasyon ni Moro, na ayon sa impormasyon, ay binabaybay daw nito ang sektor KT-40. Naitanong naman ni Goku kay Jaco kung saan banda ang lokasyon na yon, at agad namang itinuro ni Jaco ang direksyon. Sa pinakahuling panel ay pinakaramdaman ni Goku ang key mula sa direksyon na itinuro ni Jaco at laking gulat ng ating bida sa nakakakilabot na lakas na kanyang naramdaman na nanggagaling nga kay Moro. At dito na nga nagtapos ang chapter 42 at 43 ng Dragon Ball Super. Abangan din mga idol ang mga karugtong na chapters na aking i-upload. Humihingi din ako ng paumanhin dahil sa hindi ako makapag-update at makapag-upload ng maayos sa channel na to. Dahil sa maraming mga rason at priorities na kailangang unahin. Ngunit gayon pa man ay nagpapasalamat ako sa mga ibinibigay niyong suporta. Maraming salamat. At dito ko na muna tatapusin yung video na to. Bye-bye!